Tayo po tumayo at aking po tinatawagan ng ating Pastor Joe Bandas kung siya pong gamitin ng ating maraming. Maraming salamat po at nagpalain po yung ating mahal na Panginoon. Ako'y bumabati ng pagpalang hapon sa pangalan ng Panginoon. At ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay patuloy na ating maranasan sa ating pinakamay. Kaya di po sa bawat isa na natin nakasama, na ngayon lang na tinakasama sa gawain ng Panginoon, at kami po'y nagagalak na kayo na nakasama sa oras nito, sa bawat mga kapatid natin, lahat na narito, maging ikaw'y nasa ibang lugar, narito sa ibang bansa, sa kapwa mga gawa ko po sa Panginoon, at higit sa lahat ay ang magtas na pagpapagod kayo sa ating pinakamamakawa sa Panginoon. Sa bago tayo dumako sa pag-aaral ng mga buhay na salita ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay magsiluhod panandalian at tayo po ay lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon na tayo po ay hingi ng gabay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama, na sa iyong patuloy na nagpapasalamat, na sa iyong nagpupuri, Panginoon na Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras nito, sa kalakasan na aming puntang dahil pang patuloy ka namin mapaglingkuran. Higit sa pagpapalag at pagmamahal sa amin. Panginoon, sa oras nito, Diyos, ilaan mo na ikaw ang patuloy na mamuna sa aming kalagitnaan at sa pag-aaral namin ng mga buhay mong salita, ito po'y langisan mo at bigyan mo, Ama, ng iyong kapangyarihan, O Diyos, at gamitin lang ang iyong lingkod, Panginoon. Sa oras nito, dakilang Diyos, buksan mo ang mga espiritu na pangunawa patuloy ng bawat isa ng mga rin mo, Panginoon, at sa oras nito, dakilang Diyos, ang isinusakin mo ang lalang kaaway upang kami gambalain, upang kami luluhin sa oras nito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin, silangan po mga kapurihan, kalwalatian, ang karangalan ngayon bukas at magkailanman sa ngalan ni Jesus. Amen. At Amen. At sa oras na ito, tayo po ay narito pagpatuloy na sumamba at sa Diyos ay magpasalamat. Sa oras na ito, tayo po ay dadako po sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. So last Sunday po siguro ating narinig patungkol po sa naging kasaysayan ng buhay ni Josue. Na sila po ay makarating na po sa mga promise na pangako ng Diyos na mga lugar ng pangako ng Panginoon. So ngayon din po mga kapatid, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon at tayo po ay magsipagbukas sa ating mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 24, verse 40. Ganito po nakasaad sa mga salita ng Diyos. Nariyan po sa harapan po, sa projector po. Lansani po at ipangangaral ang Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagoy darating ang bukas. So isa pa pong talata sa aklat po ng Mark chapter 16 verse 15 na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, magsiyahin kayo sa buong sanlibutan at inyong ipanghihalyo sa lahat ng kinapat. So pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga buhay na salita. So mga kapatid, yan po ay magkataga na binitawan ng ating minamahal na Panginoon nang kasama niya ang mga alagad ng ating Diyos. So sa banal na kasulatan, kung mayroong tinatawag na Great Commandment na inawit nila na O hear, O Israel, the Lord our God is one. At ito po yung minensyon ng ating Panginoon bago pumunta sa kalangitan na sinabi niya, Goyin, ito
into the whole world and preach the gospel to the nation. At ang mga alagad ng Panginoon ay kinausap niya ng 3 beses na ito ay kanyang binigyang halaga. Ang sabi po, magsiyahan kayo at gawin yung mga alagad ng lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. So ito po ang Great Commission. Ang Great Commission, ito po ay binitawan ng ating mahal na Panginoon sa mga alagad ng ating Panginoon. So sa ating kapanahonan ngayon, sino ang kinakailangan na gumanap sa katungkulang ito sapagkat ang mga alagad ng Panginoon, sila po ay wala. At sa banal na kasulatan, ang Panginoon ang siyang nagsabi sa mga alagad na ito po ay dapat gawin, ito po ay dapat sundin. Sapagkat ito po ay mahalaga. Maaaring gamitin ng Panginoon ang mga anghel, pero hindi ginamit ng Panginoon ang mga anghel. At ang ginamit ng Panginoon, katulad ni Peter, na siya po ay fisherman, si Matthew, na tax collector, si Pablo, na isang Pariseo. Sila ang tinawag ng ating Panginoon upang ipahayag ang kadakilaan, ang kabutihan ng Panginoon, at mga bagay na kanilang naranasan sa kanilang buhay na kamangha-manghang mga gawa. So ngayon po, mga kapatid, ang Iglesia ng Panginoon, ito po ang siyang inatangan ng Panginoon. Na ang Iglesia ito, ang mga tao, tinawag ng ating Panginoon, na sila po ang siyang gagamitin upang gumanap sa katungkulang ito na habilin ng ating Panginoon. Sa bawat kapatid natin na nakapanood noong last Wednesday, sa bawat nakadalo noong last Wednesday, at nariyan yung preaching kung inyo pong naaalala na yung mga signs na malapit na ang rapture of the church sapagkat ating narinig at natalakay ang patungkol sa mga palatandaan sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. So bakit ito po ay dapat nating gawin? Una, mga kapatid, bago ko magpatuloy, bakit kinakailangan na tayo ay kumilos, gumawa sa Great Commission ng Panginoon? Sa bawat isa sa ating nakabahagi sa Iglesia ng Panginoon, lalaki man at babae man, tayo po ay tinawag ng Panginoon upang tayo ay gamitin sa Kanya po ministry. Tinawag tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng talento, binigyan tayo ng kaloob ng Panginoon, na ito po ay magamit para sa ikapupuri, ikararangal ng ating Panginoon kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. So hindi lamang po ang mga ngaral na itinatayo ng Panginoon sa harapan na sila po ang mayroong obligasyon na kami ang magbahagi, na kami mag-akay ng mga kaluluwa, kundi tayong lahat na bumubuo sa kawan, bumubuo sa Iglesia ng Panginoon, tayong lahat ay mayroong karapatan na tayo po ay magpatotoo upang ibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. So bakit kinakailangan natin itong ibahagi? Ano po ba ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay sa paningin ng Diyos sa mundong ibabaw nito? Alin ang pinakamahalaga? Ang kayamanan? Hindi ito ang siyang mahalaga sa paningin ng Diyos sa isang tao. Maging tayo man, ikaw ngayon tanyag sa mundong ibabaw nito, ikaw man ay mayaman, hindi iyan ang mahalaga sa paningin ng Panginoon.
Sapagkat sinasabi ng Mark 8:36 na makamtan mo man ang buong kayamanan ng mundong ibabaw nito, subalit kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, walang kabuluhan ang mga bagay. So, ibig sabihin ng ating poong may kapal na inulit niya sa Matthew 10:28 na hindi lamang ang dapat ninyong katakutan ay ang nakamamatay ng inyong katawang lupa, kundi ang katakutan ninyo ay ang nakamamatay ng inyong kaluluwa at katawan upang kayo'y magulit sa inyo. Ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang ating sinasamba, na siyang ating pinaglilingkuran, ay walang iba kundi ang kaluluwa ng isang tao. Ang kaluluwa ng tao, ang tao ito po ang mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Nang siya man ay nagpunta sa mundong ibabaw na ito, nang siya man ay nagkatawang tao, binigyan din niya mag-isa parabola na ibinigay ng Diyos na buhay, na mayroong 100 tupa at ang isa'y nawala. Iniwan niya yung 99 at inanap niya yung isa. Ganyan kahalaga ang bawat kaluluwa ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Binigyan din po ng ating Panginoon sa Lucas chapter 19. Doon sa 1 up to 10, meron pupunta rito na yung aso na medyo pandak. Ano po, manin po kung meron akong nasasagasaan, ano po, ano lang po ito. Pumanin po, sorry po, no. Pero nasa Biblia po na si Zaccheo po. Isang araw ang ating Panginoon ay nangangaral ng mga salita ng Diyos na tungkol sa kaharian. Kung paano lumapad ang tao sa katwiran ng Diyos, at si Zaccheo ay isang taong mayroong mababayong tangkad. So ang sabi ng Biblia, si Zaccheo ay isang tax collector. At ang sabi ng banal na kasulatan, nang marinig niya ang pangalan ng Panginoong Yesus at nagkakagulo ang mga tao, at nariyan na karoon siya ng pagnanasa patungkol sa ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ay karagatan dahil isa'y madali na siya po ay umakyat doon sa Sycamore Tree, at si Zaccheo, alam niya kung saan dadaan ang ating Panginoon, doon ko siya umakyat doon sa Sycamore Tree. So, ang sabi ng banal na kasulatan, ng pagtapat ng ating Panginoon, kung saan na doon si Zaccheo doon sa itaas ng halaman, Zaccheo, sabi niya, bumaba ka diyan, at ako'y papasok sa iyong tahanan. So, ang sabi ng banal na kasulatan, si Zaccheo ay nang madali na bumaba at pumunta sa kanyang tahanan, at ang sabi ng mga tao, kung ang taong ito siya'y propeta, kung ang taong ito siya'y Mesaya, bakit si Zaccheo ay taong makasalanan? Si Zaccheo ay tax collector. So, ang sabi ng Biblia, iniisip ng mga tao, kapag ang tao ay tax collector sa panahon katulad ni Zaccheo, medyo masamang tao, hindi patas. Ibig sabihin, mapanguramatso. So, ang sabi ng mga tao, si Zaccheo ay isang taong makasalan. Pero ang pangyayari sa kasaysayan nito, ang sabi po ni Zaccheo, hindi pa man po nagsalita ang Panginoon, Panginoon, kung ako man ay nakasingil ng igit sa isa, ito po ay ibabalik ko ng ikahapat. At ang kalahati ng aking kayamanan ay aking ipamamahagi sa mga nangangailangan.
At ang sabi ng Panginoon sa Keho, ikaw rin ay kabilang sa mga anak ni Abraham na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. The author and the finisher of our faith is our Lord Jesus Christ. But the father of our faith, ang ating amang pananampalataya, ay si Abraham. Kaya kung ating titignan tayo ng mga Gentiles na tinatawag sa Romans 2:29, we are the Israelites spiritual. So, sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Luke 19 verse 10, sinabi ng Panginoon, ako'y naparito upang hanapin ang mga nawawala. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa Isaiah 53 verse 6 na tayo daw ay katulad ng mga tupa na ligaw. So ipinakikita ng banal na kasulatan na si Zakeo, bagamat siya'y tinatawag na tao makasalanan ng mga tao, pero siya po ay tinawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Panginoon hindi naparito para sa mga taong matutuwid, kundi ang Diyos ay naparito sa mga taong mga makasalanan. At kabilang po tayo sa mga bagay nito. So kaya mahalaga ang utos nito kung bakit ito'y inabilin ng ating Panginoon na ang tao ay dapat makarinig ng mga salita ng Panginoon, kabutihan ng Diyos, upang ang mga tao ay maniwala. Sapagkat kapag ang tao ay nanatili sa kasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pang-espiritual. Mayroong kamatayang pisikal, pero mayroong espiritual na kamatayan na tinutukoy ng Biblia sa Ezekiel 18 verse 4. Ang kaluluwa ng Ama at ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Dalawang klaseng kamatayan sa harapan ng Panginoon. 1 Timothy 5:6. Ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat siya ay buhay, siya ay patay. Gumagalaw siya, kumikil siya, kumakain siya, humihinga siya, but in the sight or presence of the Almighty God, ito po ay patay sa harapan ng Panginoon. Ano minsan na-mention po ng ating mahal na kapatid, yung alagad ng Panginoon. Nang sabi po ng Luke 9:59-60-61 na ang alagad nito ay nakiusap na sabi niya, Maestro or Guro o Panginoon, ayan po muna ninyo ako na umuwi sa aming tahanan upang ilibing ang aking ama. Pero sabi ng ating Panginoon na dapat sinanis na niya, pabayaan ang libing ng kanilang mga patay, ng kanilang sariling mga patay, na dapat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Hindi literal na patay yung maglilibing at maging paglibing. Yun ang mga taong bagamat nabubuhay parang zombie sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At iyan ang dahilan kung bakit nais ng ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na buhay, ang Diyos ng himala, ang Diyos ng pag-ibig, mahabagin, mabuhayin, mapagbiyay at mapagpatawad para
sa mga taong namumuhay sa kamalian. Mga taong namumuhay sa kadiliman, mga taong ang nagahari ay ang kanilang sarili, na ang kanilang dinodiyos maging ang kaaway, hindi ang tunay na Diyos. Kapag ang tao ay namatay, judge ng tao. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng James chapter 5, 19 up to 20, na ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay nalilihin sa katotohanan at siya kapagbalik ng loob ng sino man, ay alamin ito na ang nagpapalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karanihang kasalanan. Na siya'y magliligtas ng isang kaluluwa na ito ay pupunta sa dagat-dagatang apoy na walang hanggang kaparusahan. At iyan ang ayaw na mangyari ni Lord. Totoo na mayroong impyerno sa mga nagbibiro na kahit sila'y pumunta sa impyerno, alam po ba ninyo, ang impyerno, ito po ay pang-eternal, pang-walang hanggan. Ano po ang impyerno? Ang impyerno, lugar ng pagdurusa, uod na hindi namamatay, asupre na hindi namamatay, apoy na hindi namamatay, na gusto man mamatay ng isang tao, ang kamatayan ay hindi niya maranas. Sa Luke chapter 16, 19 up to 31, binigyan diin ng parabola nito ng ating Panginoon na mayroong dalawang tao. Isang taong mayaman at si Lazaro na isang taong pulubi. Ang taong mayaman, siya po ay masagana, mamahaling damit ang sinusuot, subalit nang siya'y mawalan ng buhay, ni Kristo man ay wala na pong dinala. Hindi niya maaaring magamit ang kanyang kayamanan ito upang ipambayad sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya maging maingat ang bawat isa, for the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera, pero kapag ang pera, ito po ay nagiging Diyos na natin at pinahihigit pa natin sa ating Panginoon, hindi na po nalulugod ang Panginoon. Kaya sa Luke chapter 12, meron na mention na isang tao mayaman, pero siya po ay haling. Siya mangma sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang iniisip lamang niya ay ang mga bagay sa mundong ibabaw nito, na siya maging masagana, na siya magsaya sa mundong ibabaw nito. Pero sabi ng banal na kasulatan, kung mawala ang buhay mo, sino ang makikinabang ng iyong kayamanan? Sabi nila, hindi totoo ang impyerno. Sabi po nila, pero totoo po. Dahil yan ay nakatala sa banal na kasulatan sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. Kanilig natin yung patotoo ni Brother
Edwin Sanchez. Kung tatanungin po natin ang misis po niya ngayon, talaga Sister Lilian, hanapin po ka ng brother Edwin, di Pastor, di Sister. May patutuo yan. Yan ang kapagpangan ko po. May patutuo yan. Pasalamatan ng Diyos. Muna, abalita na, abalagbuga na ikabatad, Brother Nobel Castro, pupunta niya ng gawain na ningginaw. Nabalitaan daw po niya na si Brother Noel ay pumupunta sa simbahan. Nung malaman niya at nabalitaan niya, siya rin po ay pumunta sa gawain ng ating Panginoon. So, nabigla po siguro nang makita niya na si Brother Noel na yung nakakon siya, sipa na po siguro, aliway Sabiana. Pero anyang agit na yung pangalan ng ini, yung salita ng Diyos. Ipupuriyan na yung datas ng ini, aming pagkakatamong paglikuran ng Yesu Cristo. Guguli sa ini, na kayo dapat po magsisi. Uli gusto kayo, o magsisinig ba yung may piyerno kayo? Bakit? Uling patutuanan na nayamu naman dati, kaya kayong patotoo, na talaga may palawat siya. Pero manyaman na itamot yung tanging gawa ng Diyos at yung tamo kaya presensya na kami. Manyaman, kaya talaga ng bakit akin po yung manyaman ang paglingkuran tayong Diyos kaya niya. Yung tao kasi, minsan ang tao, dahil hindi natin alam ang mga buhay na salita ng Panginoon, kaya ang iniisip natin, dito na yung langit. Kapag tayo masagana, kapag tayo masaya, na tinatawag na buntan, pero bantay pala. At ang impyerno kapag magulo, at ang impyerno kapag wala, kapag ikaw ay nahihirap. Pero alam po ba ninyo kung bakit nais ng ating Panginoon na ipamalita ang Ebanghelyo para ang tao ay hindi mapahama? Mahirap ang naranasan ko ng Diyos. Masaklap ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. Diyos po siya na nagkatawang tao, meron siyang layunin. Upang ikaw ako tayong lahat ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Yung Via Dolorosa na inaawit. Noon na panagkagani mo bilang yung kay Mel Gibson, The Passion of Christ. Bagamat pinabasa ko na ulit-ulit yung history, pero may pagkakataon na nariyan yung talagang puso natin, damdamin natin, naging emotional po tayo. May pagkakataon na tayo lumuluha nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino ka, sino ako, sino tayo sa harapan ng Panginoon? Pero iniari niya ang kanyang buhay. Binigyan tayo ng halaga, minahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Grabing kahirapan ang kanyang naranasan.
dugo ang kanyang ipinagtubos sa ating mga kasalanan upang tayo po ay luminis, upang tayo magkaroon ng pag-asa at magtamo ng buhay na walang hanggan. Buhay niya at dugo ang kanyang inialay. Kung ating susuriin, kung ating pag-ulay-bulayin ang kanyang naranasan, baka masabi natin talagang totoo, di man talaga tayo karapat-dapat sa harapan natin. Nang dahil sa biyaya, naririto tayo, nang dahil sa habag ng ating mahal. Nais ng ating Panginoon na tayo ay mag-akay ng mga kaluluwa. Sa bawat isa na dalihan, sa bawat mga kapatid na baguhan at bagong nabautismo noong last Sunday, at sa mga kapatid pa natin ng mga makakasama, ito po ang dapat nating unawain ng maigi. Nang ito po ay aking mabasa, nagkaroon ako ng takot. At alam ko, ganyan ang bawat mga binuksan na pangunawa ng Panginoon, lalo na yung mga sinseridad na naglilingkod sa Panginoon, na sila'y nagnanasa na makaakay ng mga kaluluwa. Huwag ninyo babaliwalain, huwag nating babaliwalain ang mga buhay na salita ng Diyos na makapangyarihan, sapagkat sa Romans 2:16, darating ang araw. Ang mga salita ng Panginoon, ito ang siyang ipang-ahados. Sa Ezekiel chapter 3, hindi lang ito para kay Prophet Ezekiel. Sa bawat mga naglilingkod sa Panginoon na kinakailangan na tayo magkaroon ng sinseridad na paglilingkod, mag-umalaw ang ating pag-ibig. Mag-umalaw ang ating paglilingkod at huwag magpaisip-isip sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po ng verse 17 up to 20. So yung kahit 17-18 lang po, ano ang sabi ng Biblia? Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambayanan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganan na. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayon masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ang kadugtong ay ganito. Ang sabi mo, ngunit ang dugo, ito ang mabigat para sa bawat mga naglilingkod sa Panginoon, sa bawat mga anak ng Diyos, sa bawat isa na narito na dapat maunawa. Ngunit aking sisiyasatin ang kanyang dugo. Ito po ang mabigat. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Kapag hindi tayo nagsalita, kapag hindi tayo nagbigay ng paalala, kapag hindi tayo nagbigay ng warning, kapag
Panginoon, kapag hindi kayo nagpagamit sa ating Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid, kapag daw mayroong tao na ito'y nawala, siya po ay namatay, na meron ng pagkakataon upang ibahagi mo ang mga buhay na salita ng Diyos, upang ibahagi mo ang kadakilaan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng ating Panginoon. Sisiyasahin po ng Panginoon ang kanyang lubos sa atin. Mayroon tayong pananagutan. Kaya sabi ng Biblia, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Pero darating ang araw na tayong lahat, ang sabi ng banal na kasulatan, ay haharap sa ating Panginoon. At sana tayo katulad na sinabi ng Biblia, yung 5 talents, 2 talents na well done, and my faithful servant, nakabukas ang pintuan. Pero yung isa, ang sabi niya, ikaw natagmad at masamang alipin, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian. Once na tayo ay hindi nagpagamit sa kalooban ng Panginoon, once na tayo ay nagpapagamit sa kaaway, once na mga talento at mga kaloob hindi natin ginagamit, baka yan ang kapahamak ng bawat isa. Kaya ang paalala ng Diyos sa pamagitan din ni Ezekiel na dapat ang bawat isa'y magkaroon ng pagnanasa. Pagnanasa na tayo ay makaakay ng kaluluwa. Pagnanasa na ang mga tao na kahit hindi natin sila kilala, mayroon tayong sinseridad na sila man ay ating mailapit sa ating Panginoon upang sila man ay hindi mapahal. Hallelujah! Hallelujah! Hindi pinag-uusapan ang mayaman ka o mahirap. Hindi pinag-uusapan na ikaw ay may pinag-aralan o walang pinag-aralan. Hindi pinag-uusapan kung naman ang ating mga itsura. Ang pinag-uusapan, tayo mapalad na tayo tinawag ng Panginoon upang tayo gamitin ng ating Panginoon upang sa kanyang ikatuturi at ikararangal sa gawaing pagliligtas. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, huwag kayong maligalig. Ang pangako ng Panginoon, siya'y papatnubay, siyang gagabay, siyang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Mararanasan ninyo ito na kahit wala sa inyong isipan ang inyong sasabihin, gagaybayan ka ng Espiritu ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon upang may pahabot mo ang mensahe sa isang tao. Aayaan po ba ninyo na maging ang piping asno sa panahon ni Balaam, sa panahon ni Balak, na ang piping asno itong nagsalita? Aayaan ba natin ng mga ibon, ng mga aso, ng mga baboy ang gagamitin ng Panginoon? Hindi natin naayaan sapagkat sa tulong at biyaya ng Panginoon, tayo binuksan ng pangunawa ng Panginoon na tayo mapalad at tayo ay hindi man karapat-dapat. Na tayo na dati na sugarol, nariyan yung nasinggero, maraming mga ginagawang mga kalayawan, pero tayo na narito ngayon na mga kalalakihan na dati na ang ginagawa, bidyoke, nariyan mo kung saan naawitan, pero ngayon narito tayo, hindi tayo naiiya na magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon, hindi tayo naiiya na kumalakpak, hindi tayo naiiya na
Ako po noon, mahihayin tao. Pero kapag nakainom ng alak, lumalakas ang loob ko. Hindi ko magagawa yung mga bagay nito pumapalakpak, lumulundan, sumasya. Pero nagagawa ko rin po ito maging yung ating kapwa mga manggagawa dahil ito ang kalooban ng ating mahal. At nais ng ating Panginoon na marami ang sumamba at magpurit sa ating mahal na Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, we are now living in the last days, a perilous time. Meron bang kunting pagkakataon at panahon para ayusin natin ang ating relasyon, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sa mga nagpupuyat, sa mga NLA, sa mga bagay na makasanlibutan, baguhin natin ngayon. Gawin natin, kung hindi man kayo makapaghayo, kahit sa bahay, manalangin kayo at mga kayo. Yan ay malaking bagay na may tutulong natin sa ministry ng ating Panginoon. Isipin ninyo kung ano ang may tutulong natin at may babahagi natin sa ministry ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 and 20. Patingin ko ako doon, bypass na po pala, kasi siya na po. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, 19 at 20, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na pinagmamapuri, hindi ba kayo rin sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpalit? Sapagkat kayo ang aming kalulatian at aming katuwaan. So, maliban sa crown of life, darating ang araw, kapag tayo nakaakay ng mga kaluluwa, mayroong crown of rejoicing na ibibigay ang ating Panginoon. Isang kaluluwa lamang ang nanunubalik sa Panginoon, maraming mga anghel ang nagagalak sa Panginoon. Kaya nang tayo ay nakakilala sa Panginoon, marami ang mga anghel na nagsaya, maraming natuwa, ang dahil sa atin na tayo na dahil nasa kadiliman, ngayon ay nasa kaliwanagan. So maraming mga bagay na dapat natin ipagpasalamat, ipatotoo. At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 4, verse 20. Pinagbabawalan ng mga alagad ng Panginoon. Pero ang sabi po nila Peter at ni Juan, kung ano ang kalooban ng Panginoon itong susundin, hindi ng tao. At hindi nyo kami may pagbabawal na ang aming narinig ng mga buhay na salita ng Diyos na tumimos sa aming puso, sa aming kaisipan, na aming ipinamumuhay ng karoon ng kapangyarihan. At hindi pwedeng sabihin na si Jesucristo, na siya ang nagligtas, na si Jesucristo, siya ang kailangan ng tao, na siya makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa tao. Ito ang kanilang pinagsisigawan. Hindi ninyo kami mapipigil sapagkat nakita nila ang maraming panghimala sa kanilang buhay na ang Diyos na kanilang sinasamba ay hindi na naging doon sa libingan at umuriktong nabuhay. At kaya hindi ang Diyos na kanilang pinaglilimuran, ang Diyos na siyang ating sinasamba ay isang Diyos at walang iba. Kung bakit tayo siniskaw, nagpapatotoo ng buhay ang Diyos sa pagkat na naranasan natin sa ating mga buhay na siya ang buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sa oras na ito, upang patuloy na may taas ninyo, may pagsigawan ninyo ang Diyos sa inyong buhay na siya'y mabuti, na gumagawa ng himala at milagro, maging sa oras na ito, anuman ang inyong mga kahiligan, anuman ang mga karaingan ninyo sa Panginoon, ay handang ipagkaloob ng Panginoon sa inyong lahat sa oras na ito.